So guys, sa video na to nga, isi-share ko sa inyo yung tatlong online banking na ginamit ko upang makapag-ipon habang nasa Taiwan ako. So guys, hindi to sponsored. Ito lang yung experience ko at isi-share ko lang to sa inyo. So hi guys! Welcome back to our channel, Kote here. And kung isa kang OFW, alam mo na hindi lang yung trabaho yung mahirap. Isa na rin dito is yung uuwi ka, tapos wala ka pa ring ipon. Kaya nga sa video na to, isi-share ko sa inyo kung paano ako nag-set ng tamang system para makapag-ipon. So para kahit busy, kahit pagod, at least nakakaipon. So guys, unahin na natin yung GoTime. Bakit nga ba GoTime? Una, madaling gamitin. So kahit OFW ka, kahit sampani ka pa ng mundo, kaya mo siyang i-manage kahit gamit lang ang phone. So, pangalawa, yung interest. Isa talaga to sa kinatuwa ko sa GoTime. May interest siya kumpara guys sa mga traditional banks na ginagamit natin. Hindi man siya ganun kalaki, pero at least nakikita mo na yung tinatabi mong pera is lumalaki habang hindi mo siya ginagalaw. So, pangatlo guys, isa to sa mga kinatuwa ko rin sa GoTime. Pwede ka rin maggawa guys dito ng 5 account. Pwede mong paghiwa-hiwalayin. For example, for emergency fund, meron pang short-term ipon o yung ipon mo pang uwi. So, at least nakaseparate na siya. And mabilis na lang din ngayon kumuha ng ATM dito sa GoTime. So, walang problema yun basta nasa Pilipinas ka. And perfect talaga siya guys kung gusto mong magsimula mag-ipon kahit maliit lang. So, next naman natin guys is Cbank. And ngayon guys, ang pangalan niya na is Maribank. Huwag kayong malito guys. Yung Maribank is dati po siyang Cbank. So, dito guys, pwede mong ilagay yung pera mo dito na ayaw mong galawin pero kahit paano gusto mong tumubo. So, bakit nga ba Cbank? Una, isa rin to sa mas mataas yung interest kesa dun sa mga traditional banks natin. And to, kahit hindi mo siya dagdagan, nadadagdagan yung interest niyan. And dito guys, sa Cbank o sa Maribank, meron din tong mga cashback. Pag ginamit mo yung ATM mo sa pagbili or sa pag-purchase ng kahit ano. And pangatlo guys, liquid siya. Meaning, hindi siya naka-lock-in guys tulad ng time deposit. Pwede mo siyang i-withdraw anytime na kailangan mo. So dito guys, pwede mong i-maximize yung percentage nila. It's either doon sa cashback o kaya doon sa percentage ng interest nila. So pwede ka dito mag-ipon o kaya pwede mong gamitin mismo yung Maribank sa pag-purchase. So number 3 naman, hindi mawawala yung MP2 ng pag-ibig. So dito guys, seryoso na tong ipunan. Pang matagalan na talaga siya. So bakit nga ba MP2? So na guys, mas mataas yung dividends niya kaysa sa mga regular savings. So guys, hindi guaranteed yung percentage nito. Pero guaranteed na mas mataas to sa mga bangko. So yung pangalawa naman, ito is locked in. Meaning, hindi mo makukuha yung pera mo within 5 years. So para sa akin, kung nasa abroad ka man, good thing na yun kasi hindi mo talaga magagalaw yung pera mo. Isa rin yung MP2 sa mga lagi kong re-recommend na mag-ipon kayo. Ito naman guys, yung MP2 is voluntarily. So meaning, ikaw mismo yung maghuhulog ng ipon mo. And guys, ang minimum nito is 500. And depende na lang sa inyo guys kung gusto nyo ng monthly or isang bagsakan ng pag-iipon. Wala namang problema yon. And kung meron pa man kayong tanong about sa MP2, pwede nyo po siyang i-search sa Google or rekta na po kayo guys sa Pag-ibig website. So ilalagay ko na lang yung link guys sa description. So guys, personally, ang gamit ko talaga habang nasa Taiwan ako is GoTime. Especially guys, dun sa mga walang mga bank account sa Pilipinas, I recommend guys magawa kayo ng GoTime and mabilis lang naman yun. Para lang siyang GCash. Parang ganun. So yun, dun talaga ako nag-ipon. And good thing din yun kasi nga nasa Taiwan. And yung pera, peso. So, hindi mo siya basta-basta magagalaw, di ba? And then, yung MP2 din. Laking tulong din yun. Na kung gusto mo nga magtagal long term sa ibang bansa, at least, pag bumalik ka ng Pilipinas, for example, nag 5 years ka sa ibang bansa, pagbalik mo ng Pilipinas, may MP2 ka. So, meron kang ipon, di ba? So, yun, guys. And kung wala ka pang GoTime, guys, i-share ko na lang sa inyo yung link sa description. So, yun, guys, hindi ka yayaman dahil lang sa may online banking ka. Pero, sure na mas mapapadali yung pag-iipon mo. Dahil meron kang tamang tools na ginagamit mo. At bilang OFW nga, guys, malaking tulong yung automated or yung digital na kasi hindi na nga mahihirapan, di ba? Hindi na mahihirapan sa pagsisave
or sa pagpapadala man. At least, hawak mo na yung cellphone mo, makikita mo na doon yung pera na iniipon mo or yung pinapadala mo. So yun guys, comment ka naman sa baba kung ano sa tatlo yung ginagamit mo or yung meron ka na. And share mo na rin guys sa comment kung ano nga yung mga experience mo sa kanila para makatulong na rin tayo sa iba. So yun guys, kung may natutunan ka nga sa video na to, pakishare naman, and kung hindi ka pa nga nakaka-subscribe, and subscribe mo na dyan sa baba and hit mo na rin yung notification bell. So yun guys, salamat sa panonood. See you on the next one. Bye-bye!